Yo, what's up guys? So ngayon meron tayong biglaang ride. So gaya nung sinabi ko dun sa last video, magkakaroon tayo ng ride na mag-food trip lang tayo. So ngayon punta tayo sa longest food park sa Candaba, no? Candaba, Pampanga. So mimit lang natin si Jap somewhere ito sa San Fernando na gas station. Tapos yun, diretso na tayo dun sa food park. Balikan namin kayo mamaya guys kapag nakabiyahe na kami. Yun, parang nakita ko na si Jap. Malapit na lang siguro siya niyan kasi parang nakita ko na siyang dumaan dun eh. Tuna ako kanto, left or right? Ay, wait lang. Sunduin na lang natin siya. Hindi siya makapag-decide. Kenny, mag-left tamo. Kenny, tamo left. Alright, so yun, kasama na natin si Jap, no? So ngayon, dadaan kami sa daan ng Gandus, sa may Akli. Di ako masyadong familiar dito, pero yun yung tinuturo ng Google Maps. Meron naman siyang tinuro sa highway naman, kaso ayoko naman mag highway kasi masyadong maraming sasakyan tsaka mga trucks niyan, no? As promised dun sa last vlog, no? Next na destination is mag food trip muna tayo. So ito na yan. Hindi, meron siyang category kung class 2 and 3 not allowed. Yan. So class 1 lang kasi tayo eh. Yun tatawid tayo ng NLEX. Tawid tayo ng NLEX. Ay, pwede yan. Yun uy, NLEX. Nasa Shell na pala tayo ng NLEX eh. Nuwapin. Dito mo lang may experience yung NLEX. Opya. May lubak. Wah. Dun pala sa last vlog ko, kaya pala medyo malakas yung sirit ng hangin kasi hindi pala naka double lock yung helmet ko, kaya pala merong space na pumapasok yung hangin. So ngayon tinry ko na dinouble lock ko siya para mako-compare ko if malakas pa rin yung wind noise. First time ko pumunta dito, Barangay Culubasa. Kaya kung manggagaling kayo ng Panipuan, Gandus or Molino, kung galing din kayo sa Mabato, pwede din kayong dumaan dito, mas mabilis. Kung ayaw nyo mag highway, yan, residential nga lang yung dadaanan nyo. Sindalan na to. Sabi nung Google Maps, unknown road daw. Pati siya hindi niya kilala. First time ko dumaan dito Medyo maganda din pala yung view ng Mount Arayat dito. Ganito na yung side ng Mount Arayat banda dito Buong kaso dito sa nakababa, mukha siyang hindi na healthy. Mukha nang tsaka mukhang kulang na siya ng puno. Hindi na siya masyadong ka-green katulad nung nasa taas. Yan yung sa right side na baba,
Medyo parang kalbo na. Oo, baka nga. Pag nagbabiyahe ako, lagi na lang ako nakakita ng ano, parang may nasusunog. Kahit nung pauwi ako galing Baguio, may nasusunog eh. Ito sana hindi naman sunog eh, pero medyo makapal yung usok eh. Ganda ng daan dito. Unknown road pa rin yung nakalagay sa Google Maps. Pero 700 meters magta-turn right na tayo. So yung mga expected nating pwedeng kainin doon, yung mga medyo exotic na street foods, like yung mga 1 day old ganon. Tsaka meron din mga yung mga common na street foods, yung mga barbecue ganon, mga kwek-kwek. Tapos meron din mga Korean food na street foods ng Korean. Tapos meron din mga masasarap daw na iba't ibang drinks. Tapos meron din mga parang mga iba't ibang sausages, mga Hungarian sausage, based dun sa nakita ko. So mabubusog ka naman daw dito based dun sa sabi nila doon. Basta may pera ka lang na pambili. Ngayon, based sa Google Maps, magalang to San Agustin Road na tayo, Jose Abad Santos Avenue, and 14 kilometers na lang. Yan, medyo malapit-lapit na lang tayo, no? Mabagal lang tayo kasi residential tayo dumaan eh. Uy naman, ano to? Pampanga River na ba to? Pasig ba? Nasa Pasig pala tayo eh. Pasig LM School, Pasig National School. Wow. Candaba Municipal Hall. Ayun pala yung Municipal Hall eh. O yun no, yung nadaanan natin, nagpi-fiesta pala sa kanila no. So, kaya sobrang daming tao tsaka sobrang traffic. Ayun, 3.9 kilometers na lang. Buti na lang, presko dito. Ayan. Ayan no, sobrang open. Daming ano dito, palayan no. Baka may gagawin pa silang daan dito. Saan naman kaya pupunta yan? Ito, marami na ako nakikita mga sasakyan. So sige. So marami nang makitang mga sasakyan. So possible yan na yung park no. Yan, kung ganitong oras pa lang pala, marami ng tao. Bagay magsi-6 na pala. Ayan ang mga drinks. Sige, dire-diretso lang tayo. Daanan muna natin lahat. Yan, may fried itik ba? Kayo ba yun ha? Lalo na sausage. Yeah. Mga shawarma, mga penoy, corn dog, mami pares, natin buko, yun no, takoyaki, mga sushi, tanghulo, ito mga inihaw, anlisup, para mang inasal oh, mang inasar, oh di ba? Balik tayo, magpark tayo dun sa medyo gitna para madali tayo makabalik. So ito palang lugar na to is Pinak. Ayan o, I love Pinak. Ito, dito tayo. Yan, pag lumagpas ka, sabit ka.
Anong in-order na kuya? Last na ginawa ko. Yun lang yun. Yung sa kuya, overload. Overload yan. Meron pang base. Meron tayong liempo, barbecue, tuna panga, tuna belly, puset sisig. Pasok na kayo, sir. Overload na overload talaga to. Ali rice, ali drinks, ali soup yan. Ali halo-halo. So yung in-order ko is overload Hungarian for 109 pesos. Meron na siyang gulay, yung sausage, tapos meron din siyang mga sibuyas and hot sauce, tsaka cheese. Masarap naman siya. Rice natin, ali. Ubus agad. Boss, kain na kayo, boss. Meron tayong tuna belly, tuna pang... Mas masarap yung sabaw nito kaysa sa mga inasal. Malasa. Mas malasa. Tsaka mas mabilis dumating. Hindi katulad nung sa mga inasal, tapos ka na kumain doon palang darating yung soup mo. Dito instant, wala pa yung pagkain mo, may sabaw. So yung order namin is inasal, paa. 130, 135 yung sure. Tapos only soup, only rice, tapos sabi yata kanina only halo-halo pa. I'm not sure. Tapos yung owner pala nila, binigyan nila tayo ng complimentary system. Ayan, maraming salamat po sa owner ng pinagkainan namin. Pinako, manyan. Pinak at manyaman. Pinakot manyan. Pinakamanyaman. Try natin kung masarap yung liempo, ay yung liempo at saka yung ano nila, manginasal. Hello, kaya sir. Para pareho lahat. 130 lang po sir. So yun, no, hindi lang pala kainan yung pwede dito. Meron din palang mga amusement park, no? Ayan. Pwede ka magbaril-baril. Meron din mga games pang bata. Ayan, meron naman pang games na pang matanda. Mag-aabis ka ng pera. Bungee jump. Bungee jump pa. Kaso wala yung gusto ko, yung color game. Wala nga eh. Color game din. Busa ako eh. Dito makakauwi ka, teddy bear. Sabi kong 400. Ang 400 ko. Nagda akong dalan. So yun, no, kakatapos lang namin kumain dun sa Pinak at Manyaman, no. So only rice siya, tapos nagre-range ng 130 pataas yung food. Only rice, only soup, tapos ngayon meron silang promo na
halo-halo dahil siguro sobrang init, no? Yun, masarap lalo na yung manok nila, sobrang sarap. Tapos binigyan pa tayong complimentary na sisig, no? Sobrang dami ng sisig, nakapag-take out pa kami. Yun, maraming salamat dun sa owner ng Pinak at Manyaman, no, dito sa Pinak Food Park. Yun, maraming salamat. So ayun guys, tapos na kami kumain dito sa Pinak Food Park. So overall, so yan, no, kita nyo, oh. Palayan. Pag nag-dive tayo dyan guys, palayan. Alright, let's go. Ayun, after namin dito, pag-usapan namin na mag-aano muna kami. Pupunta muna kami sa Clark, magtatambay muna kami sa Clark at magko-coffee muna kami sa Clark. Ayan yung overall experience namin sa Pinak Food Park. Is okay naman, masarap. Tsaka marami kang choices. Although ilan lang yung mga tinry namin. Yung takoyaki, medyo hindi namin nagustuhan yung sauce. Hungarian, yun, sobrang... Huwag nyo orderin yung overload kung meron pa kayong balak na kainin na iba. Kasi as ako, overload yung in-order ko. Although masarap siya, pero sobrang nabusog ako. Like hindi ko masyado nasulit yung kinain ko na manginasal. Pero masarap yung hotdog, yung timpla masarap. Tapos yun namang, yun nga yung manginasal na kinain namin. Masarap siya, malambot yung manok. Tapos yung soup na free, masarap. Kung compare mo siya doon sa manginasal, mas masarap yun, mas malasa yun dito. Tsaka mas mabilis. Sobrang init pa. Tapos medyo may hagod din siya sa lieg kasi medyo para may pagka-spicy siya ng konti. So masarap. Lalo na kung ilalagay mo sa kanin, no? Tapos doon meron pa silang free halo-halo. So yun, masarap din. Although yung mga timpla nila is basic lang. Like yung mga gulaman, ube, tsaka kamote ata yung isa. Tapos gatas, saging. Tapos yan, tsaka yelo na lang, no? Yan, masarap din naman dahil kasi yung in-order namin 150 tsaka 130 lang. So sulit na siya kasi only soup, only rice, only drinks. Yung drinks nila is pineapple juice and iced tea. Meron ding water. Tsaka yun, only halo-halo, no? So sulit na sulit siya dun sa price na 130 to 150 pesos na. Ayan, overall sobrang sarap kasi medyo maganda din yung ambience kasi open nga siya, no? Left and right mo is mga palayan. So, di naman malamig kasi sobrang init ng panahon ngayon, summer na summer. Ayun, marami pa naman kayong pagpipilian. Meron din mga pares, meron mga street foods, mga kwek-kwek, mga barbecue. Yan, meron din tanghulo, no? Yung mga sumisikat na Korean street food na mga fruits. Ayun, no? Dito sa dinaanan natin, parang fiesta pala nila dito. Ayan, naabutan pa natin yung mga nagpo-procession, ha? Ang cute ng mga bata, ha? So ayan, no, nandito na kami sa Korean town. Ayan, dito yung marami mga kainan ng mga samgyeopsal. Ayan, may mga iba't ibang mga stalls yung mga Koreans dito. Ayan, nandito na tayo sa Clark Freeport Zone. So yun, na magko-coffee pala kami sa Dia Town. Pupuntahan namin yung partner ni Jap. Magko-coffee muna kami doon, mag-anuin muna kami. Yan.
So yun, nandito na kami sa Cafe Dia. Yung in-order niya is mango, raw mango tsaka isang strawberry. Yan, sa akin strawberry yung in-order ko. Mukhang mas masarap to eh. Guys, no, after namin mag-coffee, cash up lang ng konti. Yan, pauwi na kami. So yun lang yung nangyari sa buhay namin ngayon. So nag-food trip lang kami, tapos nag-coffee kami. Actually hindi naman kami nag-coffee, nag-smoothie lang kami. So yung in-order lang namin is mango and strawberry. Yun, pareho naman masarap. Nakaka-refresh sila, no? So yun, dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin, no? Maraming salamat sa lahat ng tumapos. So yun, sa next vlog ulit tayo. Tignan natin kung saan naman yung next ride natin. Okay, bye.